Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ha? Bukod kay Lord, kanino ka ba natatakot? Ang mga mister, hindi mo natatanong yan. Mga takot na sa asawa talaga yan. Mga takusa yan, mga takusa. Takot sa asawa. At karamihan ng tatay, may sakit na asthma yan. Laging ask my wife. Okay, so yung takot, kahit kanino, nararanasan na natin yan. Yung takot. Kaya lang alam niyo ba, yung pag-uusapan kasi natin dito, kasi ang faith kasi alam niyo, laging ano yan eh, ang pananampalataya ay nagtuturo ng pagtitiwala sa Diyos. Pero kapag yung hindi mo na matake yung dami ng problema, para na-overwhelm ka, yung faith mo napupunta sa pagkatakot. Paano na? Paano na? Paano na? Paano na? Pag gaganto pa, paano na? Kaya yung matinong pananampalataya, minsan napupunta sa pagkatakot. At yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. So, how your faith turns to fear. Paano? Yung pananampalataya mo napupunta sa pagkatakot. At ito ay magandang pag-usapan dahil kabubukas lang ng taon, January, lahat tayo ay focus kay Lord eh. Kumbaga, naka-ready tayo, laban tayo for this year para kay Lord. Pero, ang prayer natin, sana yung matinong faith natin na yan, pag dumanas sa mga pagsubok, hindi mauwi sa pagkatakot. At kung meron kayong Bible, samahan niyo ako sa book of Matthew chapter 14. So ito yung sabi ng Bible, Matthew chapter 14, verse 22. Ito yung pagkatatapos lamang magbakain ni Lord ng 5,000 katao, yung feeding of the 5,000. Katapos yung magbakain ng 5,000 katao, yung faith nitong mga alagad niya ay very, very high. Kumbaga, very hyper, very alive. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng 5 tinapay, 2 isda, nakita nila kung paano pinarami ito ng Diyos at lumagpas pa doon sa mga bibigyan. Sipin mo, nakakuha sila ng 12 basket pa pagkatapos noon. Kaya yung faith nila, 5 tinapay, 2 isda yun eh. Paano nangyari? Ngayon, pagkatapos noon, immediately, sabi ng Bible, si Lord ay sumunod agad sa mga alagad. Ito yung pag-uusapan natin. Tandaan nyo ha, hyper. Kumbaga, ang tindi ng faith nila, katatapos lamang nila makasaksi ng matinding himala. At ang sabi ng Bible dito, sa verse 22, basahin natin, immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. So habang dinidismiss niya mga pinakain niya ng 5,000, sabi niya, o sige, pumunta tayo sa kabilang ibayo, mauna na kayo, susunod na lang ako ron. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. So nagpray muna siya, pagkatapos siyang manalangin, ang sabi ng Bible, ay sumunod siya. So verse 24, and the boat was already a considerable distance from land. Kumbaga, malayo-layo na rin mula doon sa dalampasigan. Buffeted by the waves because the wind was against it. Kumbaga, sinasalubong sila ng matitinding malakas na hangin sapagkat salungat yung kanilang biyahe doon sa mga alon na yan at mga hangin. Kaya, kumbaga, kontra sila. Kaya ramdam nila yung pagsalubong ng malakas na hangin at saka yung malalakas na alon. Shortly before dawn, so bago dumating yung madaling araw, sabi ng Bible, Jesus went out to them walking on the lake. Doon na naglalakad na si Jesus doon sa lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. At sila nga ay nangatakot at sumisigaw sila. Sabi nila, multo, sabi nila. But Jesus immediately said to them, take courage. Okay, matakot, sabi niya, it is I, don't be afraid. Sinabihan na sila ng don't be afraid. Sabi ng Bible ni Peter, ito yung pansinin nyo, dito ikot yung ating usapan. Yung sinabi niya, Lord, if it's you, sabi ni Peter, tell me to come to you on the water. Tapos sabi ni Lord, come. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink.
cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, truly, you are the Son of God. When they had crossed over, they landed at Gennesaret. So ang kwento lang naman dito, gusto ko basinin niyo ay yung part na katatapos lamang niya magpakain ng 5,000 katao sa magitan ng 5 tinapay, 2 isda. Yung mga nakasaksi ng mga alagad niya, they were eyewitnesses of God's miracles. Kaya, ang sabi nito ng Bible ay hangang-hanga sila kay Lord. So ngayon, sabi ni Lord, o sige, mauna na kayo, at ako naman ay magpe-pray lang dito sa bundok at susunod ako sa inyo. Madaling araw nung siya sumunod. At sabi dito ng Bible, natakot sila, ang akala nila si Lord ay multo. And they cried out in fear. Sabi ni Lord, huwag kayo matakot. Sabi niya, ako to. Now, kung mapapansin ninyo, ang ganda nung umpisa nung kanilang paglalakbay, it came from a faith. They came from a great experience of their faith na saksiyan nila yung himalang pagkilos ng Diyos. Pero pagkatapos, na maging si Pedro ay nakalakad sa ibabaw ng tubig, napunta siya sa paglubog, at hanggang sa nauwi siya sa pagkatakot. Ang sabi niya, tandaan niyo to ha, yung una sabi niya, Lord, if it's you, tell me to come to you. Tapos sabi ng Bible, come. Pero meron pa isa sa bandang dulo, tinawag niya uli si Lord, pero a different approach. Sabi niya, Lord, save me. See? Lord, if it's you, faith yun eh. Tell me to come to you. Kung baka yung faith niya, antindi. Pero dahil bumitaw siya sa gitna eh, na-overwhelm siya doon sa mga nasaksihan niya na waves at saka wind, sabi ng dulo, Lord, save me. Ito yung buhay ng Kristiyano na magiging dilema ng maraming Christians this 2024. Na ang prayer natin huwag mangyari sa atin. Kasi ang ganda ng bukana ng ating paglilingkod sa Panginoon, ang tindi ng faith natin, pero nawa yung dulo nito ay hindi tayo matakot because of overwhelming trials na pwede nating danasin. So, welcome to Wednesday Word at tayo ay manalangin muna sa oras na ito. Hingin natin ang pagbasbas ng ating Panginoon. Ang maraming Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita. Tulungan mo kay Panginoon sa pag-aaral na maparangalan namin ay pangalan. Lord, buhayin mo muli ang aming pananampalataya ngayong gabi. Recharge our faith, Lord God, and we ask you, Lord, through the help of the Holy Spirit, enlighten us, Panginoon. Gisingin mo kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng paalaala na anuman ang maging senaryo ng aming buhay na yung 2024, we will always choose to go to you. Katulad, Panginoon, ni Peter, naranasan niya ang pagkatakot at paglubog, pero alam niya kung kanino siya lalapit, yun ay sa iyo. Lord, salamat po sapagkat ngayong gabi, kahit iba-iba ang aming ginagawa, kami, Panginoon, ay binibigyan mo ng desire to be a part of this Wednesday Word, at pagpalain mo pang lahat ng anak mo na nandito ngayon sa aming online. Bless mo bawat isa, ang kanya-kanyang mga pamilya. Sa pag-aaral, Lord, ang iyong banal na espiritu ay amin pong pinanananganan. Kami po ay dumidepende sa pagkilos ng banal na espiritu. Encourage our hearts, Lord, and challenge our faith to choose to believe you more anuman ang aming maging situation. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So ating pag-uusapan ngayon how your faith turns to fear. Kailan yung iyong pananampalataya ay napupunta sa pagkatakot, nauuwi sa pagkatakot. Ang ganda-ganda ng umpisa at pagkatapos, nauwi tayo sa pagkatakot. Now, unang-una, tandaan natin ang ganda ng faith dito na binabanggit tungkol kay Peter. Basahin natin yung kanilang conversation sa verse 28. Ang sabi ng verse 28, Matthew 14, verse 28, nung sumunod na si Jesus doon sa mga alagad, ang sabi ng Bible na madaling araw na yan ay nangatakot yung mga alagad dahil ang akala nila si Lord ay multo. Kaya sabi ni Lord, take courage. It is I. Don't be afraid. At sabi dito ng Bible, yung sinabi ni Peter, Lord, ito na, verse 28, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Number one, yung faith na ito ay yung mapapansin mo yung kakaiba sa lahat, yung distinction. Meron ka mapapansin kakaiba sa kanilang mga kasama. Why? Siya lamang ang nag-dare kay Lord. Sabi niya, Lord, if it's you, tell me to come to you. Kaya mapapansin mo,
Siya lang ang nag-dare kay Lord, siya lang ang lumusong sa tubig, siya lamang ang nagnais na makalakad sa ibabaw ng tubig. Yung iba, pinanonood lang siya, yung iba naka-safety sa bangka at ayaw man lang kumibo at ayaw man lang kumilos. Dito mapapansin mo, kakaiba yung kanyang pananampalataya. Dito malalaman ang pananampalataya natin kung tunay sa una. Mapapansin nyo, hindi sinabi ng Bible na you of faith. Hindi sinabihan na faith ang faith niya. Ang sabi ni Lord, sabi niya, you of little faith. Konti lang yung faith mo eh. Kumbaga, ang ganda na ng umpisa mo eh. Alam natin, lumubog siya eh. Ang ganda ng umpisa eh. Nakahanga-hanga nga eh. Dahil sa lahat ng alagad, siya lang yung nag-dare kay Lord. Lord, if it's you, tell me to come to you. Alam niyo ba kung ano ang revelation dito ni Lord? Na yung Wednesday word? Tandaan niyo, si Peter was a good swimmer because he was a fisherman. Magaling siyang lumangoy. Pero ang gusto kong pansinin niyo rito, kahit magaling siya lumangoy, gusto niyang lumapit kay Jesus, pero ang gusto niya, yung katulad ng kay Jesus, he wanted his faith to level up. Gusto ko rin, Lord, lumakad dyan sa nilalakaran mo. Kaya ang sabi ni Lord, come. Come. So anong sabi ng Bible? Nung pagkasabi ni Lord ng come, anong sabi ng 29? Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. So, lumabas siya ng bangka, bumaba siya, lumunsad siya mula sa bangka, at siya ay nakalakad. So, siya lang ang ganun. Yung iba niyang kasama, hindi ganun. Kaya nga sabi ng Bible, nung siya ay napansin na nga niya itong mga dagat at saka yung malakas na hangin, nung siya ay natakot na, nung lulubog na siya, sabi niya, Lord, save me. Sabi ni Lord, you have little faith. Hindi sinabing you have faith. Hindi. Ang ganda kasi ng umpisa eh. Totoo yung kanyang unang tawag sa Panginoon. Kaya ngayon, mapapansin natin yung distinction. Ngayon, ano ang isang maganda dito sa faith niya? Kaya natin sinasabing distinction. May distinction. Ang unang-unang mapapansin nyo rito, si Peter, ayaw niyang lumakad, ayaw niyang kumilos, ayaw niyang gumawa ng kahit na anong move, malibang may marinig siya kay Lord. Lord, if it's you. He was asking God to give him the go signal. He was asking God to give him His word. Ito yung napakaganda. Kaya nga tayo ngayong taon na to, huwag tayong gagawa ng anumang bagay na wala tayong naririnig kay Lord. Kumbaga, si Peter na yan he can come to Jesus by swimming alone. Pero sabi niya, no Lord, gusto ko pong mapunta dyan sa iyong kinalalagyan, gusto kong lumakad, katulad mo, pero Lord, hindi ako lalakad kung wala kang go signal. Marami tayong mga ganyang pananampalataya ngayong taon. We are praying for other things in life. We want to upgrade our faith. We want to upgrade our lives. Meron tayong mga gustong subukan, may mga gusto tayong i-try. But please, unless you hear it from the Lord, don't make any move. Ito kasi ang ginawa niya, Lord, if it is you, sabi niya, tell me to come to you. Wow, ang ganda nun. Kasi, Lord, pag wala akong narinig, hindi ako gagalaw. Lord, pag wala akong narinig, hindi ako lalakad. Ito yung ating struggle, mga kapatid. Sometimes, sobrang experience natin sa Panginoon, kahit wala pang gabay, tumitira na tayo. Tandaan nyo, ang buhay Kristiyano, pag walang gabay, tsak sablay. Ito yung malinaw na sinasabi rito. Lord, if it's you. Grabe, siya lang ang ganun. Kaya mapapansin mo yung kakaiba niya. Kaya may distinction yung faith na yon. Kaya mapapansin niyo na sana ang prayer natin this year, tayo rin ganun. Lord, may plano akong mag-abroad. Lord, gusto magpumasok sa ganitong work. Lord, ito ba ang plano mo sa akin? Hear it from the Lord. Hear it from God. Lord, gusto ko mag-business. Lord, gusto ko po sana magtinda ng kwek-kwek. Yun ang gusto mo. Ang gusto ni Lord, hindi ka nakinig. Ang plano pala ni Lord, mag-piggery ka. Mag-supplier ka ng itlog ng mga pugo para sa mga nagbebenta ng kwek-kwek. Lord, gusto ko po sana mag-apply ng work sa ibang bansa. Kung may narinig ka kay Lord, go. Pero kung wala ka narinig kay Lord, teka muna. Let's take a pause. Kaya ang ganda ng bukana niya. Sabi niya, Lord, if it's you, ano ang inaantay niya? Go signal. Tanungin kita, may go signal na ba si Lord sa'yo sa mga gusto mong gawin this year? Meron ka na bang narinig kay Lord
sa gusto mong gawin this year. Tandaan nyo ang isip natin matalino, ang isip natin magaling sa analysis, ang isip natin pag nag-function yan, madalas kapanipaniwala yan, pero ang tanong, may guidance ba? May go signal ba si Lord? Pag walang go signal, sabi ko nga, pag walang gabay, tsak sa blind. Alam naman nating lahat yan. Tayong lahat ay nakaranas na ng iba't ibang experiences sa ating buhay Kristiyano. Na sa ating Christian life, alam natin na marami tayong pinagdaanan na pagka talaga tayo nakagawa ng mga pabigla-biglang desisyon o kaya kumisan, hindi tayo masyadong nag-seek kay Lord, hindi tayo masyadong nag-wait sa Panginoon, mapapansin mo, teka, ba't nagkaganon? Anong nangyari? So, iiyak ka na lang sa Panginoon, magsosorry ka, Lord, please help me. No? So, dito, isa ito sa mga pinakauna na mapapansin ninyo sa nangyari sa buhay dito ni Peter. Sabi ko nga, how your faith turns to fear. Ang ganda Lord, if it's you, what a faith. Lord, if it's you, sabi niya, I want to walk also. Sabi ng Bible, sabi ni Lord, okay, come. Grabe, walang hesitations, walang alinlangan. Wala kayong mapapansin na, Lord, baka naman ganito yan. Pag lumakad ako, Lord, baka ganito. Wala Ang sabi ng Bible, pag binasa ninyo, he got out of the boat immediately. And sabi ng Bible, siya ay nakalakad. Pero gusto kong tatansin niyo rito, he did not make any move. Hindi siya lumabas hanggat wala siyang naririnig. Ang prayer natin, Lord, this year, 2024, ano man yung plano mo sa work ko, sa business ko, even with my ministry, sa aking studies, Lord, even my career, Lord God, even with my love life, Lord God, please, give me a go signal. Don't make me move, Lord, without your guidance. Unless, Lord, I hear something from you, I will not make any move. Lord, gusto ko po, meron akong marinig sa iyo from your word, through my prayer, Lord God, to confirm na yung banal na Espiritu, Panginoon, please help me to listen. So, Lord, please help me to be sensitive to your guidance. So, yun yung sinasabi kong distinction. Distinction sa iba niyang kasamahan. Kakaiba sa kasamahan niya. Yung iba niyang kasamahan hindi nag-dare. Yung iba hindi nag-ask. Lahat sila ay nandun sa bangka. They are just watching. Kumbaga, tingnan ko nga kung ano mangyari sa iyo, Pedro. Ganun sila. So, ulitin-uli, distinction. Lord, if it's you, tell me to come to you. Kakaiba yon, yung faith na yon. Nung sinabi ni Lord na come, sabi ng Bible, mapapansin ninyo, at siya nga ay nakalakad sa ibabaw ng ito. So number two tayo. So pinag-uusapan natin dito ay, paano nangyayari na yung faith mo, yung pananampalataya mo, nauuwi sa pagkatakot? Ang ganda ng umpisa, may distinction na nga punta tayo sa number 2. Puntahan natin yung verse 30. Verse 30. So if you have your Bibles, samahan niyo ako sa verse 30. Ito sabi ng Bible. Sa 30, unahin muna natin 29, sabi ni Lord, come. He said, then Peter got down out of the boat, walked on the water. Wow, ang ganda, di ba? Naglakad siya sa babaw ng tubig, walked on the water, and came toward Jesus. Saan siya papunta? Kay Jesus. Okay. Now, 30. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, Lord, save me! See, nakita nyo na ngayon yung pagkakaiba. Nung una, Lord, if it's you, tell me to come to you. Yung pangalawang tawag niya, hindi na, Lord, if it's you, Lord, save me. So ano nangyari? Nagkaroon ng tinatawag na disruption. Ano yung disruption? Hindi distraction disruption. Ang disruption, may biglang lumitaw sa kanyang paningin na tila malaking problema. Pero tandaan nyo, yung sinasabi ng Bible na nang mapansin niya yung malalaking alon at malalaking malalakas na hangin, bago siya lumusong, nandun na yun Nandun na. Kumbaga, dahil sinabi nga ng Bible, pag pinasa ninyo, sa una pa lang, pasalungat nga sila sa hangin. Pasalungat. So, dahil sila ay pasalungat, sinasalubong ng mga sagwan nila yung malakas na alon at hangin. Buffeted by the winds and the waves. Sabi niya, because the winds and the waves were against it. So, hindi pa nila na-encounter si Lord. Nandoon na yun. Kaya lang,
nagkaroon siya ng pananampalataya kay Lord na makapupunta siya doon, kung saan naroon ang Panginoon, doon naman niya ngayon napansin na meron pala ditong malalaking alon at malalakas na hangin. Ang tawag doon disruption. Okay, ano ang pagkakaiba ng disruption at distraction? Ang disruption, yung biglang lilitaw na ang hangarin yan ay para hindi mo maituloy ang gusto mong gawin. Yun ang ibig sabihin ng disruption. It's like a process. Parang ganito yan eh. Halimbawa, nagpiprint ka. Ano? May piniprint ka. Sa printer, biglang nagkaroon ng problema yung printer mo. Nagloko. Ang tawag doon disruption. Ngayon, ang plano kasi ng problema ng printer, huwag mo na maituloy yun. Pero kung relax ka lang, hindi, ayusin ko lang to, baka nagkaroon lang ng paper jam. Yung nagka-problema lang sa printing, o kaya baka nagka-problema lang sa ink, iayos ko lang. Tuloy ka pa rin pagkatapos. Ang tawag doon disruption. Sa buhay ng Kristiyano, may mga lumilitaw talaga mga lalaking problema. Ngayon, anong problema natin? Pabangkitin ko na yung pangatlo para kasi magkadikit sila eh. Yung disruption na yan, yung biglang lilitaw na malaking problema para sa'yo, pag yan ay naging sagabal na para hindi mo maituloy yung gagawin mo, doon nagiging distraction. Yun yung pangatlo. Tandaan nyo sa una, disruption lang siya. Biglang lilitaw. Tingnan nyo si David and Goliath. Lumitaw si David. Disruption yun para sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Pero kay David, hindi disruption yun. Ang sabi nga ni David, ay ni Goliath, may dala kang pamalo, aaso ba ako na napapaluin mo lang? Sabi niya. Kumbaga, ang sabi ni Goliath, napakaliit mo. Ang tingin kasi ni David, napakalaki mo. Kaya hindi pwedeng hindi kita tamaan. Parang ganun ang dating kasi. Disruption ka. Oo, malaki ka. Disruption ka para sa amin. Kaya nga, tingnan nyo, araw-araw, inaapi nila ang hukbong sandatahan ng Panginoon. Pero hindi naging dahilan yun para hindi magpagpatuloy ni David yung laban. Hindi ito nagsilbing distraction sa kanya. Ang Christian life, lagi may ganyan. Biglang lilitaw, disruption. Biglang lilitaw. Isang totoo lang, nung siya'y bumaba doon sa tubig, nando doon na yun eh. Binabanggitan ng Bible, nagbibiyahe pa sila. Kaya lang napansin niya, nung siya ay naglalakad na papunta sa Panginoong Hesus. Ano mapapansin mo dito sa disruption? Sabi nga natin dito ay, nung mapansin niya, nag-overthink na siya. Alam niyo kung ano problema na sa atin, mga Kristiyano? Pag may mabigat na nakaambang problema, nag-overthink tayo. Ito yung sinasabi na misuse of mind. Kumbaga, maling gamit ng isipan. Misuse of imagination. Yung bang nag-create ka ng mga problema, hindi naman problema. Ang tawag doon, misuse of imagination. So, maling gamit ng isipan. Ano pa? Naramdaman niya yung malakas na hangin. Una, when he saw the wind, tapos when he felt those winds, naramdaman niya. So, eto na naman, hindi lang yung mind ang tinira sa kanya, pati feelings. Feeling, it's a negative feeling. So, pag merong negative emotion, ito na, negative mind, tsak, susunod ang pakiramdam. Hindi niyo napansin yung mga mga may sakit na high blood? Pansinin niyo yung mga senior. Lalo-lalo na kung yan ay meron yung maintenance. Alam niyo ba kung ano mga nangyayari sa kanila? Pagka napagod, nakakain ng bawal, tapos parang sabihin, ay nakakain ako ng bawal, baka mamaya tumaas ang BP ko. Ay, ayan na, Ayan, nahihilo na ako. Talagang, ini-imagine na, ayan na, nahihilo na ako. Ay, naku, ito na yata. Naku, alam niyo yung nanay ko, ganyan-ganyan. Kaya yung tatay ko, galit na galit sa nanay ko. Ano ka ba, ika? Ang dami mo ma-imagine Yan ba ika sakit mo? Kasi nakalimutan ko ikaw, uminom kayo ng tanghali ng gamot. Tapos nakakain ako ng bawal. Naku, sabi niya, baka ma-high blood ako. Ayan na. Nahihilo na ako. Sabi niya. So, misuse of imagination. Maling gamit ng imahinasyon, maling gamit ng pakiramdam. So, sabi ko nga, in the Christian life, while we walk in the Christian life, may mga bubulaga dyan na mga disruptions. Alam nyo, sabi dito ng Bible, nung siya'y naglakad, yung ang ini-spiritual to ng iba kasi, na
Hanggat ikaw ay nakafocus kay Jesus, hindi ka lulubog. Okay na, matagal na natin narinig yun eh. Hindi po tayo doon pupunta. Alam naman natin yun, ang spiritualidad nun eh. Pero gusto ko lang pansinin nyo dito ay yung realidad ng buhay. Ang Kristiyano talaga naman kay Lord nakatingin yan eh. Kaya lang yung realidad ng buhay, pinag-uusapan yung day-to-day life. Sa mga negosyante, yung may cheque kang naka-issue, kailangan maponduhan. Yan yung day-to-day life ng mga negosyante. Naku, biglang tatawag. Sir, okay na daw po ba? Pondo na po ba? Pwede na po bang deposit yung cheque? Yan ang mga dinadaanan namin mga negosyante. O yung iba naman, yung mga estudyante. Hindi ka nag-review. Hindi ka nag-review. Kala mo, wala na naman pasok. Naku, nandiyan daw si ma'am. Naku, nandiyan daw si sir. So, yung mga ganong problema. Kumisan, love life. Yung nililigawan mo. May naging bagong kaibigan. Naku, aandam na ang negative mind. Naku, baka mamaya, ligawan to, baka to sagutin. Yung mga ganun mga problema, hindi naman talaga problema. Misuse of imagination. Maling gamit. So, bubulaga yan. Tandaan nyo ha, bubulaga yan. Maraming bubulaga sa Christian life mo. Madami. As long as you wanted to upgrade your faith. Katulad dito ni Peter. Ang ganda kasi, sabi niya, Lord, if it's you, kakaiba yun eh, sa mga kasama niya. Kaya nga, may distinction. At ang number 2 nga natin, yung disruption. Bumulaga sa kanya eh. Pag bulaga sa kanya, eto na. Pumasok na yung pangatlo. Yung distraction. Sinasabi natin. Ang mga problemang nasasalubong natin, pagkaraniwan niya in the Christian life. Pero, pag nagpa-apekto ka na dyan sa iyong paglilingkod sa Panginoon, nagduda ka na sa Panginoon, yan na yung tinatawag na distraction. Nagtagumpay na. Nagtagumpay na yung disruption. Nagtagumpay na ang demonyo sa'yo kasi ang gusto ng demonyo, pahintuin ka eh. Bubulagain ka muna yung malaking problema. Titinan niya muna reaction mo. Hindi niyo napapansin? Madalas, the Christian character is being tested when we are alone. Pag nag-iisa tayo, pansinin niyo, mas madaming temptation pag nag-iisa tayo. Tetestingin ka ng demonyo. May paiisip sa yung pangit. Pagka nag-react ka dyan sa negative na yan, oops, nakita niya reaction mo. Dadagdagan niya na isa pang paiisip. Kasi ang gusto niya, ma-stop ka kung ano mang ginagawa mo. Focus na focus ka. Nililista mo yung mga i-disciple mo. Ituturo mo sa discipleship mo. O kaya naman, naglilista ka na sino kaya mga pwede kong hayuan. Nag-iisa ka. Ang demonyo, dadaan na yun. Bigla kang papaisipin ng bagay halimbawa na malaswa. Bigla mo kang mapapahinto. Bigla mo ma-entertain. Oo nga, no? Ala na, disruption yun. Pag yun ay naka-apekto, hindi mo na naituloy yung ginagawa mo, doon siya nagiging distraction. Maging sa isang Kristiyano na nananalangin. Di mo napansin, nagpe-pray ka, mamaya biglang padadaanan ka ng demonyo yung isang maling kaisipan. Pang! Uy, pray ka eh, alam ko yung ginawa mo ng isang araw. Pray ka eh, hindi ka nagsoli ng sukli. Pray ka eh, yung jeep, hindi mo sinuli, sobra yung sukli sa'yo. Marami siyang paiisip. So ngayon, madidisrupt ka. Ano? So ngayon, tatambarin ka na mag-pray, apektado ka na ngayon. In the Christian life, tandaan nyo, expect disruptions. Yung biglang-bigla na lang lilitaw. Ngayon, pag nagpa-apekto ka doon, hindi mo na ipagpatuloy yung magandang plano mo patungo sa Panginoon, katulad ni Peter, magkakaroon ng distraction. Ito na. When distractions attack, you will also spiritually attack. Kumbaga, pagka na-distract ka na, nagpa-apekto ka na sa distraction mo, you will be spiritually, sabihin natin, affected. Kaya ano nangyari sa kanya? Kita-kita nyo, ang iksi ng oras, ang iksi ng minutong dumaan. Lord, if it's you, ang ganda ng faith eh. Bandang huli, Lord, save me. Ang bilis. Ninakaw ng demonyo yung salita ng Diyos eh. Alam nyo, when we are distracted, when we are being distracted, the devil is trying to steal the word of God in your heart and in your mind. Inalis ng demonyo kay Pedro yung salitang come. Lahat ng salita ng Diyos, aalisin ng demonyo sa iyo para ikaw ay lumubog sa iyong Christian life. Kaya nga tayo nadidistract eh. Kasi you are believing now more on the distractions than God's inspirations or instructions. Kumbaga, mas naniniwala ka sa mga distractions ng demonyo, kaya ka naapektuhan, kaysa Lord's instructions. Ano ba ang Lord's instruction? Come! Nasa na yung come? Nawala. Mas pinawaliwalaan mo yung
yung akala mo mamamatay ka na, lulubog ka na kasi overwhelming yung problemang dumating sa'yo. Ilang beses na ba tayong parang lulubog na sa buhay? Pero kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi mo masasabing ang Lord pababayaan ka. Alam niyo, napakaganda nga na nangyari dito eh. Kasi nung sinabi niya, Lord, save me. Alam niyo, sabi ng Bible, immediately, take note of the word, immediately, the Lord reached out His hand. Pagkasabi niya, Lord, save me, agad-agad, kinuha ni Jesus ang kanyang kamay at sinagip. Kung tayo kaya yun, di bang aasar ba tayo? Lord, save me. Ewan, ang ganda-ganda ng umpisa mo, tapos yung gaganyan-ganyan ka. Minsan mga asal pa tayo, baka mambubuli pa tayo. So dito, ang sinasabi ko lang is, napadistract siya. Sana, ngayong 2024, in your personal life, kung ikaw nag-work, in your corporate life, in your ministry, in your studies, sana wag kang magpa-apekto sa mga disruptions. May mga manggugulat eh. Yung bang sisindakin ka ng problema. Hala, hala, hala. May mga ganun. Hala, lulubog ka na. Hala, di ka na makakabayad. Hala, babagsak ka na. Hala, wala na mangyayari sa'yo. Hala, di ka na sasagutin yan. Hala, meron ng ibang boyfriend yan. Meron ba ng girlfriend yan? Hala, hala, wala na kayo sasaing. Wow. Lahat yung disruptions. Ngayon, pag na-apekto ka, nagpa-apekto ka, doon nagiging distraction. Pray po natin yan. Na hindi tayo maapektuhan ng mga disruptions. Hindi tayo ma-distract. Kumbaga, ito yung devil's distractions, dapat mas matimbang sa iyo yung Lord instructions. Mas matindi sa iyo yung Lord's instructions kaysa sa devil's distractions. Kasi ang dami mong pangarap ngayong taon na to eh. Kung ikaw may asawa, ang ganda ng prayer mo for sure. Buka na ng taon para sa family mo. Kung ikaw naman ay single, you're praying for your career and your ministry. You have great plans for this year. So tandaan nyo, kaya nang gugulat, nang bubuli, nang bubulabog ang demonyo, kasi nakikita niya seryoso ka in your Christian life. Kaya nagsisilbi ka sa kanyang threat. Kaya ang demonyo natataranta sa iyo eh. Kaya hindi ka maapektuhan, bubulagain ka niya, guguluhin ka niya, kasi nga nagsisilbi kang threat. Pero kung hindi ka naman threat, hindi kaya pag-aaksayahan ng panahon. Kaya it's also a sign na you're on the right track. Ikaw ay nasa tamang landasin patungo sa Panginoon. So wag kang magpapagulat. Wag kang magpapagulat, wag kang magpapabulaga sa malalaking problemang gusto kang pahintuin sa iyong paglilingkod sa Panginoon, sa iyong relasyon sa Diyos, dahil tinatakot ka niya. Alam nyo, sabi nito ng Bible, natakot siya. Kaya sabi natin, nung nakita niya yung malalaking alon at naramdaman niya yung malakas na hangin, natakot siya. Bakit? Yung malalaking bagay na yon ay nag-overthink siya na hindi niya kaya. Hindi mo talaga kaya. Ako nagpapapunta sa iyo rito eh, sabi ni Lord. Hindi mo talaga kayang lumakad sa tubig, malibang may go signal ako. Pero ano nangyari? Yun nga, binulaga siya ng gawa ng kaaway at ikaw naman siya naman ay nagpa-apekto, kaya siya na-distract. So tandaan po niyo, laging ganun na magiging pattern niya in your Christian walk. In your Christian life, laging may mambubulaga at ang gusto niya, takutin ka. Katulad ni Peter. Ang prayer natin, huwag tayo magpatakot. Sabi ng Timothy, hindi tayo binigyan ng Lord ng espiritu ng pagkatakot, kundi, sabi niya, sound mind. At ang linaw-linaw ng mga talata sa Biblia that we are more than conquerors. That we can do all things in Christ, through Christ. So, sinasabi niya yun. Kaya, kung isipin niyo mabuti dito, nung nagkaroon ng distraction, tandaan niyo ano umandar? Isip. Isip. Baka ako lumubog dito. Ano pa umandar? Pakiramdam. Feelings. Malakas yung hangin. Alam niyo, ito yung mga playing field ng demonyo, the brain, the mind. Ito yung playing field ng kaaway, yung dito kanya tatakutin. Takutin ka talaga niya. Kaya ngayon, pag nagpatakot ka, kung matatakot ka, sana gawin natin yung ginawa ni Peter. Tandaan nyo si Peter, nung natakot, ito maganda sa kanya, magaling siya swimmer, hindi siya lumangoy pabalik sa bangka.
Pwede siyang lumangoy pabalik sa bangka, pero nung sinabi niya, yung Lord na nagpalakad sa kanya, yun din si Lord ang tinawag niya nung lulubog na siya. Sabi niya, Lord, save me. Alam niyo ba, sabi ni Lord, you have little faith. Bakit ka nag-alinlangan? Alam ni Lord hindi sinabi na, you have fake faith. Kasi kung fake yun, hindi siya makakalakad. Nakita ni Lord, maliit lang. Maliit lang Ang ganda ng umpisa mo, ang ganda na Kaya lang, wala Nabulaga ka. Nagpabulaga ka sa mabibigat na problema. Sana tuloy-tuloy. At nung nabulaga ka, in-entertain ang isip mo, hindi ko na to kaya, kawawa naman ako, lulubog ako, mamamatay ako. Lord, save me! Si Lord was there. He was always available to rescue us. Kaya yun makita nyo dito, from distinction to disruption to destruction. Okay? So, punta natin ang conclusion ng mensahe ito ngayong gabi sa ating Wednesday Word. May sinasabi sa Bible na may tatlong bagay na sinasabi si Paul sa Corinthians. Faith, hope, and love. Diba? Sinasabi niya. At ang pinakadakila dyan ay love. Pero alam niyo ba, faith is hope when all seems lost. Ang pananampalataya ay tanging pag-asa kapag ang lahat ng bagay ay wala na. Faith is the only hope when all seems lost. Yan ang ating conclusion ngayong gabi. Katulad ni Peter, wala na, lulubog na ako, wala na. Pero meron pa rin siyang pag-asa na inasahan. Yung kay faith niya kay Jesus. Lord, save me! Alam niya si Lord, kahit anong situation, kaya siya isalba. Sana ganun ka rin. Kung ikaw man nasa situation ka ngayon ng pagkatakot, kung ikaw man nasa ongoing, meron kang fear, maming ka lang kay Lord, katulad ng pag-amin ni Peter, Lord, lulubog po ako, so rescue me, Lord. Lord, pasensya na po, Lord. Okay naman ako talaga, naniniwala naman ako siya, pero sa dami ng problema, parang na-overwhelm na ako, Lord. Parang hindi ko na kaya, Lord. Lord, please, save me. Umamin ka. Pag nakita ni Lord yung sincerity, the Lord will respond with urgency. Nakita mo yun? Sabi niya, Lord, save me. Nakita ni Lord yung sincerity. That's why the Lord respond with urgency. Agad-agad. Sinagip ni Lord si Peter. Sabi niya rito ng Bible, immediately, the Lord reached out Peter's hand at iniangat siya mula sa kanyang sitwasyon. Yun ang sinasabi natin. Okay ang faith mo. Aminin natin, paminsan-minsan, apektado yung faith natin. Nagpapabulaga tayo. Nagpapadistract tayo. Natatakot tayo, na-overwhelm tayo. Aminin natin yan minsan. Ngayon, kung nandun ka sa ganong kalagayan, na parang natatakot ka ngayon, paano Lord? Amin ka lang kay Lord. Si Lord ang mag-aangat sa'yo kung sa tingin mo papalubog ka. Lord, save me! Immediately, the Lord reached out Peter's hand. Napakaganda nun. So ngayong Wednesday Word, ang aking prayer ay ma-build up sa ating puso yung faith na magtuloy-tuloy. Ang ganda nung umpisa niya Kaya kakaiba yung distinction na yan Lord, I will not make any move unless you tell me to come. Lord, if it's you, tell me to come. So, distinction yun. The number 2, binulaga, may disruptions, pinayagan niyang mabulaga siya, nagkaroon ng distraction. So, sabi nga natin, sa panahon na papalubog ka, huwag mong tangkain gamitin ang sarili mong lakas. Pabalik sa mga taong inaasahan mo, katulad ni Peter. Hindi siya lumangoy pabalik sa bangka. Sino tinawag niya na papalubog siya? Si Lord. Lord, save me! Ito sabi ng Bible, immediately, the Lord reached out his hand. So dito mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa ating Wednesday Word, if you're now sa process na ongoing na papalubog, choose to call upon the Lord. Huwag mong tangkaing mangahas. Gamitin ang skill mo sa paglangoy, pabalik doon sa bangka, doon sa safety place. Huwag kang babalik doon sa bangka kasi nandun yung mga taong inaasahan mo na mag-aangat sa'yo. Choose to call upon the Lord
if you think you're drawn. Amen? So yun po ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi sa ating Wednesday Word. Amazing